January 27, 2026. Yun yung araw na nalaman kong meron akong diabetes. Hi, I'm Jeffrey Avellanosa. It was a ticking time bomb. I was in deep pain that day. Akala ko isang simpleng surgery lang yung kailangan tanggalin na infection sa aking puwetan. Turned out to be na mayroong complication pala ako na hindi ko akalaing magkakaroon ako kagad nung araw na yon. At I was wrong. I was warned by my father before, that was 2 years ago, na I should watch out sa aking blood sugar. Tinest niya ako before and medyo elevated pa nung time na yon. I think siguro tolerable pa. Pero yun na nga, pinagsabihan na ako na mataas ang blood sugar ko. And tigas ang ulo ko, hindi ako nakinig. I love eating sweets. I drink a lot of soft drinks, chocolates, junk food. Kung alam kong masarap yun, sigurado sinubukan kong kumain nun. Even though I don't smoke or drink alcohol, I thought hindi ako magkakaroon ng diabetes. Akala ko if minom ako ng vitamins, I do regular exercise from time to time, I could be safe wag magkaroon ng diabetes. I can be healthy without any consequences of my food choices, no? But I was wrong. Nung nasa hospital ako, na-ER ako, at before ako ma-surgery dapat nung araw na yon, kinuhanan ako ng dugo. Chinek yung mga dapat i-check sa akin bago sila mag-proceed sa surgery that day. And I was admitted by that day as well. Nasa para ma-operahan na ako sa sumunod na araw na yon. Pero nahinto yun. Biglang dumating yung blood chemistry ko. And I just found out that I'm diabetic. Worse, yung blood sugar ko was nasa 500 plus. They said dapat i-ICU ako para mapababa yung blood sugar ko at mabantayan ako 24/7. And namimilipit na ako sa sakit, sobra, dun sa infection na yun sa puwet ko. At I was hoping na ma-operahan na ako nung susunod na araw na yun. Pero yun na nga, meron akong diabetes at napakataas ng blood sugar ko na hindi ako pwede nilang operahan hanggat hindi bumaba yung aking blood sugar that day. Stress na stress ako nung araw na yon at hindi ko alam anong mangyayari sa akin. Yes, isa sa mga ina-advise ng mga doktor ko was ilagay ako sa ICU. And of course, nag-worry ako na hindi lang dun sa pwedeng mangyari sa akin. Of course, syempre yung gagastusin, mahal ang mapa-ICU. At bukod dun, namimilipit pa ako sa sakit. Gusto ko nang maoperahan sa totoo lang. Para mawala na yung nararamdaman ko. Pero hindi pwede silang mag-proceed hanggat hindi bumababa ang aking blood sugar. Baka hindi ako magising. Yung aking klase ng diabetes, I will discuss about diabetic ketoacidosis, kung ano yung diabetes na nakuha ko. Thankfully, at nung sinabi ko naman na wala nga akong bisyo, kung hindi kumain lang ng matamis, they give me insulin that day to lower my blood sugar to the tolerable amount para the next day, kung bumaba at mag-respond ako dun sa medication, ma-operahan ako
at matanggal na yung pananakit ko sa aking puwetan. At grabe, sobrang sakit sobra. As in, hindi ako makaupo, hindi ako makahiga na maayos, hindi rin ako makatulog. Sobrang hirap na hirap ako nung araw na yon. As in, ang dami mo nang inaalala bukod dun sa yung kaligayan. Ma-ICU ka pa, yung gastos at lahat-lahat. So talagang lahat ng aalalahanin mo dumating sa isang araw na yon. Yun, awa ng Diyos, nag-respond ako dun sa medication na binigay ng mga doktor. Sobrang namimilipit na ako sa mga nararamdaman ko na yun. 12 hours akong pinagfa-fast, no? More than 12 hours, I think, or almost 24 hours yata ako nun. Ni tubig nga, bawal akong uminom. Binabasa lang yung labi ko para hindi ako, sobrang talagang agony nung araw na yun, no? Lucky enough na nag-respond ako dun sa mga medication nila within that time. At awa ng Diyos, buti na naman nandito ako at na-share ko sa inyo itong naranasan ko. At sana hindi mangyari sa inyo. At huwag nyo nang hayaan na umabot pa sa punto na kayo ay ma-diagnose na diabetic. So, ginagawa ko tong video vlog na to para may share ko sa inyo yung experience ko sa journey ko para matalo itong diabetes na to at bumalik ako sa normal. Of course, hindi na magiging normal yung pagkain ko. Isa sa mga i-discuss ko or gagawin ng video is yung psychologically prepping your mind na hindi na pwede nating kainin yung mga nakaugalian nating kinakain mga Pilipino, no? So alam natin maraming masarap na pagkain sa Pilipinas, pero yun ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo'y nagkakasakit, yung mga masasarap na pagkain. So bukod dun sa mind psychologically prepping, I would also share my journey, how I manage my blood sugar from 500, ngayon nasa may bandang, naglalaro na lang ako parang pre-diabetic almost nung after 3 months since nung na-discharge ako sa hospital, I was 12.4 sa H1AC ko. Now, after 3 months, nung this April, nakuha ko yung blood sugar chemistry ko, nasa may 5.4 na lang yung aking blood sugar. So, I was very lucky as well na maraming sumuporta sa akin na kapatid, kaibigan, at yung mga, of course, number one, yung mga naniniwala sa akin na kaya ko matalo din yung karamdaman na to. So, I hope itong mga ginagawa kong video na to ay makatulong at mabigyan kayo ng inspirasyon matalo itong diabetes. So, anything na mga sinasabi ko, of course, don't forget to ask your doctor first, no? Wag niyo gagawin ng walang abiso ng inyong doktor ang mga iba't ibang iniinom na gamot at iba't ibang klase ng dieta, kasi sa totoo lang hindi lahat ng medication at pag-dieta hiyang sa kada isang tao. So always research, check
before you put anything in your mouth and swallow. Okay? So, salamat at hopefully uh, makagawa ko pa ng maraming mga videos na ganito. Magsisimula ako sa susunod na video patungkol sa psychologically prepping yourself para masimulan na yung inyong journey na mabago ang condition ninyo from a diabetic na type 2 maging parang almost magiging pre-diabetic na lang kayo or something somewhat na nasa para magiging normal na lang ulit yung blood sugar. So thank you sa panonood and please subscribe and share my video dun sa mga taong gusto makapanood po nito. Salamat po.